Hello, beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my Amir from Japan, Kabayan Libra. This reading is for you. 16 to... Bibi siya, iroy ako ko. Kuchi ni iroy yo. Asa ko? Sorry Libra. Tinatawag niya kasi yung kapatid niya. 16 to 31. Maraming salamat po na sa subscriber, new subscriber, cross-watcher, sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso niyong mga comments. Sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat po. Ay, hindi pa niya kasama. Umaksak lang pala. Sorry Yan, tatlo yan. Kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi sa'yo. Iba ang personal reading sa general reading, Pag hindi naman nag-resonate, maaaring hindi mo to energy, no? Nangyayari or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan natin ang ating isipan. Sa mga gusto magpa-personal reading, all the details para sa personal reading ay nasa baba ng video na ito. At salamat sa mga nagpa-personal reading. Okay. Libra. Ano to? Family sorrow. Relationship yan or family, Yan. Kasi syempre, yung relationship, kapamilya mo na rin yun. And we have the pig. Yan. And mag-ingat kayo sa mga taong sarili lang din ang iniisip nila. O mga taong sakim. An emotional, secure, loving family is important to you. Nandun yung pagpapahalaga talaga when it comes to your family. At nandun yung caring, no, mo sa kanila. At gusto mo silang maging maganda ang pamumuhay. Anak mo man yan, pamilya mo man yan, karelasyon mo man yan. Increase your effort if you want to achieve your goal. May mga, kung gusto mo talaga mag-focus, halimbawa dito, may mga sorrow ka nararamdaman, magbigay ka ng effort doon. No? Pukusan mo siya. Kung this is a family, mga anak mo, siguro binibigyan mo naman ng effort, siguro kulang pa, no? Maaring ganun. Maaring may mga taong nagiging sakim din kasi sa paligid. Kaya, ganun ang nangyayari. Na kailangan mo talaga siyang pukusan at protektahan talaga, no? Sa nakita ko dito, mountain, you are on the road to success. Pero, sinasabi dito, kung mahirap kasi siya, at kung tinan mo mountain siya, diba? Mahirap yung mga blockage na yan, yung mga obstacle na yan, pero kailangan mong pilitin. Kailangan mong mag-focus, kailangan mong bigyan ng effort to success. You should accept valid criticism. Hindi mo maaalis yun. May mga tao talaga na gano'n, na i-criticize ka nila. No? Na alam mo naman yun sa sarili mo kung sino at ano ka. Energy ni Libra. Bakit po? Energy ni Libra. Uy. Okay, thank you. Okay, ang energy mo, ang nakikita ko dito, makakaramdam ka ng situation na mapapagod ka. 16 to 31. Siguro sa trabaho, ganyan. Siguro sa mga sitwasyon na pagdadaanan mo, lalo na kung nakikipagkasapalaran ka talaga when it comes to a mountain, di ba? Handoon yung mahirap, pero pipilitin mo na maging okay ang lahat with the ness, no? Sa nakikita ko dito. Kung sa mga aspeto ng buhay mo yan, kahit mahirap, gusto mo kasi maging maganda yung outcome nun, handun pa rin na pipilitin mo na i-create yun at pahalagahan kasi gusto mo yun, mahalaga yun sa'yo, no? Sa nakikita ko dito. And then, yung iba naman sa inyo, as meron daw kayo mga gagawing mga project, sa nakita ko dito, pero medyo project or may mga gagawin kayong something na mga plano to success, pero medyo tagilid pa siya, sa nakita ko dito. No? Kaya, ang sinasabi ito, pag-isipan mong maigi. Kasi, yung mga ipupush forward, pag-isipan mong maigi kung ano yung mga i-develop mo, i-let go mo, o ano yung mga dapat mong i-accept, o ano yung mga lesson na yon, no? Kasi pag na-accept mo yung lesson na yon at natuto ka, at may mga i-let go ka, magsasucess ito.
sa nakita ko dito. Yun ang mga nakikita ko energy sa'yo for 16. May mga ilelet ko ka, may mga iisipin ka, at may mga gagawin kang pakikipagsapalaran this time. May mga gusto kang baguhin. May mga gusto kang aksyonan. Ganyan. May mga gusto kang mag-success. Ganyan. Iba sa inyo siguro handin yung adventurous. Halimbawa, gusto mong mag-travel. Ganyan. O may nag-aalok sa'yo na gusto mag-travel. Ganyan. Maring magdadalawang isip ka muna doon. Or pag-iisipan mo siya. Tingnan natin ang anong parating. Maring iba sa inyo is makakareceive kayo ng text message. Ganyan. Sa anak nyo, sa pamangkin nyo, sa bata sa inyo, sa kapatid mo, sa family mo. Anong parating kay Libra? Maaring iba nag-iisip ng travel for June or August or 6 months to 8 weeks to 6, no? Ano to? Okay, ang parating sa'yo, okay. Magkakaroon daw ng mga sadness o disappointment. May mga biglang mangyayari sa'yo. Makakaramdam ka ng lungkot, ganyan, ng mga sitwasyon na mag-failed. May mga lose, ganyan. May mga losing something or mapanghinaan ka ng loob or may mga sitwasyon na sa iba sa inyo, kahanin mo lang may tao ako na nakikita dito na magiging disloyal sa'yo or hindi siya magiging totoo. May tao namang liling lang, may tao na lilinglangin ka. May weak person, hindi ko alam kung ikaw, siguro hindi yung pagiging weak mo, no? Na kahit na alam mong medyo nasasaktan ka na, tinatagkampo yun ng mga nagaganap o nangyayari sa'yo. Sa nakita ko dito. Nakikita ko rin dito na expect the unexpected. May mga magaganap na gano'n. May mga revelation, may mga situation na maaring magkaroon ng mga crisis, problema, distraction, calamity, or anything na mga disaster mo yan, mga problema, as in problem. May mga sitwasyon na biglang magbabago sa'yo. Iba dito, when it comes to a friendship, o kaya baka mawalan ka na ng tiwala sa kanya. Kasamahan mo man sa trabaho yan, friendship mo man yan, family mo man yan, kung ano man yan. Maaaring mawawalan ka ng tiwala sa kanya o may malalaman kang revelation na niloloko ka lang niya at hindi siya nagiging totoo sa'yo sa nakita ko dito. May tao dito na you are very supportive pero hindi sila supportive sa'yo. Maaring iba sa inyo is either pangatlo ka or pang-apat ka, no, na sa kaibigan mo na hindi sila talaga totoong tao sa'yo sa nakikita ko dito. Maaring may malalaman ka rin sa kanila na information or may mga biglang mangyari na sila din mismo na mabubuking mo sila o kaya basta may there's a revelation happen when it comes in this relationship. Kung sa mga aspeto ng buhay mo to. Sa trabaho mo man yan, karelasyon o sa kaibigan man yan, kapatid, mga ganyan. Tingnan natin ang dapat iwasan ni Libra. May mga basta disappointment. Sana wag naman malaki. Anong dapat iwasan? Ano po yan? Anong ibig niyong sabihin? Okay, iwasan mo daw yung isang sitwasyon sa buhay mo na hindi mo, kung gusto mo, yung hindi mo gamitan ng utak o hindi mo gamitin ng isip mo, ganyan. Alam mo, you're a smart person, Libra, no? Kailangan mong mag-trust sa intuition mo, no?
iwasan mo na hindi ka magkaroon ng transformation when it comes to yourself. Kumbaga, kung dati is masyado kang malambot at nauuna ang iyong puso, this time is time to resetting kasi meron tayong beginning of na full, no? Ibig sabihin, this is a time na you need to reset yourself. Sinasabi to, try to reminisce yung mga sitwasyon mo na nangyari in the past, kung bakit mga naganap o nangyari yung sitwasyon na yun. And then, magkaroon ka ngayon ng beginning sa buhay mo. Pagsisimula muli sa bagong pakikipagsapalaran muli sa bagong ikaw. Ganyan, sa nakita ko dito. Yun. Iwasan mo yung hindi ka mag-focus sa sarili mo, hindi ka mag-renewal, hindi ka magkaroon ng new beginning. Basta live of faith, ilaya mo o tapusin mo yung isang bagay sa buhay mo para makalaya ka. O kaya, ibig sabihin sa iba is release mo yung the old version of you, yung mga ganyan. I-release mo o i-change mo yung mga old decision making mo, yung mga rules mo, ganyan. Basta mag-reset ka sa sarili mo. It's time to reset and transform. Kamusta ang love? Love is sa lahat, kapatid, anak, magulang, karelasyon. Ano pong ibig niyo sabihin? Okay, kung kayo is nagkahiwalay nitong love na to, sa nakita ko dito is nagkaroon na talaga ng mga rejection, no? Kumbaga nagkaroon na ng hiwalayan as in. Pinaglaban nyo naman o pinaglaban mo yung relationship na to or vice versa tayo, pero handin yung sitwasyon na alam mo yung naghihintay ka na baka sakali na magkaroon ng changes, pero ikaw yung nabigatan. No, na maaring yung isa sa inyo is very independent, ganyan, gagawin niya lang yung gusto niya, ganyan, ang nakita ko dito, kaya medyo ikaw yung nabigtan, maaring ikaw is bumitaw na rin, no, dito sa tao na to. Kung kayo is magkasama nitong tao na to, when it comes to a love, ang nakikita ko dito is, wala, nahandun ka lang, nakahang ka lang. Binaglalabanan mo pa rin yung relationship na to, kahit na minsan nahihirapan ka na, kahit na minsan na, kumbaga you're stuck, no, you're stuck, kontento ka kung ano yung, kumbaga sabi nga 'di ba sa mga pangako, hindi man kayo kasal, for better for worse till death do us part, 'di ba? Siguro ganun yung iba sa inyo na kahit na nasasaktan ka, kahit na minsan nare-reject ka, kahit na minsan nagkakaroon ng mga dissatisfaction in this relationship, tinatanggap mo yung burden na yon, tinatanggap mo yung problema na yon sa nakikita ko dito. Kasi nahadun ka pa rin, parang sinasakripisyo mo yung sarili mo when it comes dito sa love na to. No? Pero nasa sa inyo yun. Kung saan ka man nagsasacrifice. Tingnan natin. Kamusta ang money? Kung titingnan ko dito, kasi dito kasi is, siguro ikaw lang yung nagmamahal. O ikaw yung mas more na nagigib ng pagmamahal sa kanya than siya yung nagigib ng pagmamahal sa'yo. Kasi it's more on pain. It's more on sadness. Kamusta ang money? May mga stress kayo May mga inaalala kayo. Parang may bumaliktad. Di ba? May bumaliktad. Ano yung bumaliktad? Bumaliktad, 3 of swords, Mukhang tagilid yung iba dito sa money, Okay, when it comes to your money, minsan magulo, minsan okay, ganyan, minsan, pinag-iisipan mo naman, ang nakikita ko naman nagkakaroon mo siya ng growth, kaso minsan lang, lang siya, disorganized, ganun na nakikita ko. Pinag-iisipan mo naman kung saan mo siya kung saan mo siya gagastusin. Sa nakita ko dito, nagiging smart ka nga Kaso siguro, minsan talaga, wala ka ring magawa siguro na kailangan mo talaga maglabas ng pera. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. Kasi minsan, medyo magulo sa nakita ko dito. Disorganized ang nangyayari. Maaring iba sa inyo, may iba rin ako nakikita na
na maaring may mga nag-aaway din when it comes to money, territorial, mga ganyan. Nagkakaroon naman ng growth sa'yo, pero mas more mo pa siyang puhusan. Sabi nga dito, di ba, if you want to increase yung kung anumang pera man yan, yung goal mo, o family man yan, bigyan mo pa siya ng more effort pa. No? Kaya mas magiging successful pa to. Nagkakaroon naman ng destination eh. Advice. Masakit ba likod nyo? Parang there's something abandoned. Inabandonahan mo o inabandonahan ka? May nakakita rin ako na yung iba dito napopokus kayo sa deep wound din. Nako, mukhang may taong hindi nakaka-let go ah. May tao dito na gusto ng bagong panimula kasi mahalaga ka daw sa kanya or maaring ikaw ito. Gusto niya ng new beginning sa'yo at hindi pa siya nakaka-let go sa'yo. Gusto niya pa na isa pang pagkakataon. Ganyan. Andun siya sa natatakot siyang mag-move on. Kaso, ang nakikita ko sa kanya, pinipeke niya yung, parang hindi ko alam eh, pero ang nakikita ko sa kanya, tumatapon yung love niya. Siguro, gusto niya lang, I don't know why eh, pero, because of the money? Ang nakita ko dito kasi andito si money, no? Kasi yung love is tumatapon dito. Pero gusto niya uli ng bagong panimula sa'yo. Mag-ingat ka, mag-trust ka sa intuition mo. No? Sa nakita ko to. Maaaring ito tao nagja-juggling to sa pera. Or may issue siya sa pera. Sa nakita ko dito. Pero hindi siya nakamove on at gusto niya makapagbalikan sa'yo. Mag-ingat ka, baka hawakan ka lang at masabihan ka lang ng magandang salita eh. Magpaamo ka. Pero nasa sa'yo pa rin, decision mo yan eh. No? Ang advice sa'yo is start a new beginning. You need to value yourself. Start, mag-reset ka. Mag-focus ka sa mga dapat fokusan. Kailangan sa is inner strength, patient, confidence. And sinasabi dito na kailangan mo daw na mag-let go. May dapat kang i-let go, mag-escape ka sa isang sitwasyon o i-withdraw mo na yung mga bagay na nakapagbibigay sa'yo ng sadness and emotion and disappointment. Magkaroon ka ng new beginning sa buhay mo. Tandaan mo you are worthy, no? Sa nakita ko ito. Or mag-change ka ng mga decision sa buhay mo. Magkaroon ka ng mga bagong pananaw sa kinabukasan. Ganon. Tanungan mo rin yung sarili mo. Sinasabi dito kung ano talaga yung totoong makapagbibigay sa'yo ng fulfillment, happiness, and joy into your life. Ganon. Kumbaga sinasabi rin dito na huwag kang magsayang ng oras. No? Hindi dapat sinasayang din yung oras. Pero hindi naman din sinasabi na magmadali ka. You need to be patient din. Pag-isipan mong maigi. Kung yung mga dapat mong i-let go, kung yung mga dapat mong i-withdraw, kung yung mga dapat mong baguhin, kung yung mga dapat mong sitwasyon na i-change, no? Sa nakita ko dito. Mag-trust ka sa intuition mo. Arigatou namaste, God bless.